Magandang araw. Ngayon mga kababayan po natin, mukhang booking na ang Committee on Justice sa kanilang denial na hindi po sila nababayaran. Dahil umabot di umano sa 1.3 billion ang ibinayad sa bawat kongresista na mag-a-attend sa lahat po na pagdinig sa Committee on Justice at sa mga bumoto para sabihing may probable cause yung impeachment against kay Vice President Sara. Kaano ito katotoo, mga kababayan po natin? Lumabas po sa Billionaire News Channel na may mga allegations na umabot sa 1.3 billion. Siyempre, kagaya ng inaasahan po natin, walang aamin. Dito nga sa Malimalita, hindi po sila umaamin. Dito pa kaya sa impeachment ni Vice President Sara. May tumugon, may nagpa-interview na isang kongresista at sinabi niya na hindi niya ito alam at wala po siyang natatanggap at ayon sa kanya, wala siyang ganon kalaking natanggap na pera, wala siyang narinig. Pakinggan muna natin ang kanyang side. Wala akong natanggap, wala akong narinig, walang nagsabi sa akin ng ganyan. In fact, ang nirereklamo namin is ang bagal ng labas ng pera sa national government dahil hanggang ngayon, no, I heard underspending pa tayo ng 200 billion. Mm-hmm. So, wala siyang nakita, wala siyang narinig, wala siyang natanggap. Ibig sabihin, wala siyang nakita, bulag. Wala siyang narinig, nagiging pipi. No? Wala siyang natanggap. So, ibig sabihin, ay wala talaga para sa kanya, mga kababayan natin. So, ano pong aasahan po natin sa mga ito? Siyempre, 100% magdi-deny yung mga yan patungkol sa mga allegation na ito. Ito yung sinasabi na delay pa nga, no? Yung pagre-release ng budget ng national. Ibig sabihin, may pera pa pala yung gobyerno. So, bakit hindi mabigyan ng subsidiya yung produktong langis? Bakit hindi matanggal yung VAT and excise tax sa produktong langis? Kung sinasabi ng Kongreso, may sobra pa ang pera nila, nadidili pa yung pagre-release ng pondo ng national government. Alam ko, sa ngayon, mga kababayan po natin, mahigit kalahati na sa buong budget ng taong 2026 yung na-release. Yun yung pagkakalam ko ha. Otherwise, mag-release ang administrasyon ni Bongbong Marcos kung magkano na sa 6.7 trillion ang kanilang na-release na kabuang budget para magkakaalaman tayo. E ang tanong natin dito, saan sila humugot ng 1.3 billion para ipamigay sa mga kongresista na di umano ay kasama sa mga bumoto sa impeachment ni Vice President Sara. Kung sa ngayon, appearance pa lang yan ha. Appearance base pa lang yan. Bayad sa kanilang pag-attend ang 1.3 billion. Ipapaano pa kaya kung magkaroon na ng butuhan? Di ba? Yan is ano pa lang appearance. Sa mga nagpapakita, sa mga nagsasalita, nakita nyo si Bernadette Farvers, no? Hindi ako yun. Hindi ako yun. Sabi niya. Kasi tinuturo na siya ni Luis Troy. Pero sabi niya, hindi ako yun. Mamaya pa ako sa NBI pa ako. Okay. Ang sabi nga natin, base dito sa balita ng Billionaire News Channel, di umano'y 1.3 billion yung para sa appearance space. Ngayon, nagbibilang daw po umano si Sandro Marcos or siguro yun, isa-isa niya. Hindi ko alam kung paano nila i-approach ito, no? And alam natin, ginawa na nila nakaraang 19th Congress ito. Naghahanap, nagbibilang, or siguro tinatanong isa-isa, tinatawagan isa-isa kung sino po yung boboto sa impeachment ni Vice President Sara. Ang pagkakalam ko, last year ay di umano, allegedly, 32 billion ang nirelease para sa mga ayuda, budget, doon sa bumoto sa impeachment ni VP Sara. Maliban sa hindi bumoto, wala silang pondo. So ngayon, magkano kaya ang kanilang igagastos na naman dito? So obviously, mga kababayan po natin, bagong panggagago na naman ito sa mga Pilipino. Dahil naghihirap yung ating bansa, krisis nga eh. Hindi nga nila masubsidize ang mga Pilipino sa produktong langis.
tataas na naman ang produktong langis para sa kaalaman ng ating mga kabayan by next week. So pinatikim tayo ng kunting pagbaba, tapos itataas na naman nila ng dahan-dahan. Tumaas yung singil ng tubig, kuryente, pagkain, lahat. Halos pamasahe, no? Hirap ang buhay, pero hayahay yung mga kongresista na boboto sa impeachment ni VP Sara. Alam mo, okay lang sana yan eh. Kung ang nakukuha nila ay i-allocate din nila para sa taong bayan. Kung hindi man siguro ibigay nila ng cash, siguro gagawin nilang proyekto. So, para kahit paano makabawi yung mga Pilipino. 'Di ba? Pero hindi pa rin talaga tayo pabor sa impeachment na ito. Lalong-lalo na, kita naman po sa kanilang proseso na talagang obvious na scripted ito. Alam mo, sabi nga na, nandito tayo sa democratic country. Malaya sila kung gusto nila ipa-impeach yung ating vice presidente. Pero dapat nasa tamang proseso at hindi dapat dinadala sa suhulan. Hindi dapat pera-pera. Dapat may kalayaan. Boboto ako, nandun pa rin yung budget ko. Kung hindi ako boboto, nandyan pa rin yung budget ko. Pero kung hindi ka boboto, wala kang budget. Pag bumoto ka, may budget ka. Kung ako sa mga kongresista, dapat magwala na rin sila. Dapat magsalita na rin sila. Dapat lumabas sila. Paano yan? Walang demokrasya. Pati mga kongresista natin is mga uto-uto na rin. Pati kongresista natin mukhang pera na lahat. Again, tandaan natin kung sino yung 53 nandyan na bumoto na sa probable cause ni Vice President Sara. Kasi mayaman sila ngayon. 1.3 billion ang di umano'y napunta sa kanila. Grabe, no? Imbes na sa mga ospital, kalsada, subsidize sa produktong langis, pagkain, sa mga farmers, mga ingista, para lahat sana makikinabang, mantakin mo, no? Napupunta sa mga kongresista. Ngayon, nagbibilang si Sandro Marcos. Grabe yung ginagawa nila sa ating bansa. Kapal ng mukha talaga, mga kababayan po natin, ang nasa administrasyon ngayon. Sinungaling, budol, kapal ng mukha. Grabe, lahat na lang siguro na masasamang salita nasa kanila. Hindi tuloy na, mga kababayan natin. Tuta Soto. Puntaan naman natin si Tuta Soto. Sabi ni Tuta Soto, if ever na ma-receive niya daw po yung article of impeachment, gagawin nila agad forthwith. Forthwith, sabi niya. Sa akin, ang forthwith means the following day. Yan ang sinabi niya. Wala namang problema dyan. Sabi nga ng Supreme Court, basta reasonable ang paggawa nyo ng impeachment. Depende sa inyong decision, no? Pero hindi ibig sabihin ngayon at agad-agad yung forthwith. So, depende sa inyong rason. Yan po yung sinabi ng Supreme Court. With reasonable. Yan ang sinasabi ng Supreme Court. So, hindi agad-agad. Hindi ngayon. Ibig sabihin ng forthwith. Pero para sa kanya, the following day, yung para kay Tuta Soto. And alam nyo, may mga lumalabas din ngayon, mga kababayan natin, na mga balibalita na si Tuta Soto ay excited na daw po na maging Vice President. So, ibig sabihin, ganito siya kagigil, ganito siya kainteresado. Kung totoo yan, kung totoo yung mga lumalabas, na siya di umano ang pipiliin na maging Vice Presidente kapag ma-impeach nila si VP Sara, malinaw na ito ay hindi lang political interest, personal interest. Alam naman natin na yung impeachment ay politika dahil may bilang, dahil may pera, dahil may posisyon na hinahangat. Kaya sila nagmamadali na ma-impeach si VP Sara. Malapit ng 2027, 28. So, kumbaga, ito na yung last chance nila, 2026, natanggalin si VP Sara. Pero, ang taong bayan, papayag pa. Yung mahigit 40% ng mga Duterte supporters, papayag ba kayo na gano'n na lang ang gagawin nila kay Vice President Sara dahil sa kanilang personal na interest? So, yung kasagutan nasa inyo. At bukas yung ating comment section, ha, para sa inyong komento at opinion
sa mga isyong aking naibanggit at napag-usapan, mga kababayan. Maraming salamat at mabuhay ang bansang Pilipinas.